Laging sinasabi ng karamihan na ang receptionist daw ay isa sa pinakamagaan na trabaho. Ang sagot ko ay hindi. Nagmukha lang siya magaan dahil hindi tayo nagbubuhat ng mabibigat at wala tayong oras na dapat abulin. Pero gaya ng karamihan ay 8 oras din tayo nagtatrabaho. Ocean Palo, good evening. Ang pagkakaiba nga lang, hindi tayo nakatayo. Paghapon ka ding may kausap dahil sa mga client na gusto magpabook at pag minalas-malas ka pa nga, sasagot ka ng tawag habang may client na nagbabayad sa harapan mo. At kung minsan pa nga hindi ka makakauwi ng tama sa oras, alas 12 ang uwian ngunit alas 12 pasado na ay nandito pa rin tayo. Pero ito na nga ang pinakamasarap sa lahat. Pagkatapos ng 8 oras na trabaho at pakikipagbuluhan sa mga kliyente. Tol, how are you? Good. Balita. Eto, trabaho pa. Trabaho ka pa. Ako kakauwi ko lang din. Mamaya, anong gagawin mo ngayon? Wala naman, saan tayo mamaya? Medyo stress tayo sa trabaho. Kailangan natin mag-ano ngayon. Gusto mo ba labas tayo mamaya? After trabaho mo? Tara. Message mo si Tol Dave at saka yung message ka sa group. Okay. Ito, ano ba labas mo? Out ko ng 12:30. So kahit mga 1:30 or 2. Sige. Okay. Punta kami dyan sa inyo. Roll out tayo, alauna. Okay, Tol. Okay, Tol. See you. Sige, ingat, Tol, ingat. Ikaw din, ingat. Bye-bye. Ay magtatambay ride tayo hanggang abuti ng bukang liwayway. Alas 2 ng hating gabi na magkita-kita tayo sa harap ng aming bahay. Pupunta tayo ngayon sa isa sa paboritong tambayan ng ating chairman. Sa mga di nakakaalam ay ito ang gabi na binomba ang isa sa kalapit nating bansa. Pero dahil Pinoy tayo ay di tayo papaawat. Tutuloy pa rin tayo para marelax ang utak pati na rin ang katawang lupa. Tol, pasok na, Tol. Uy, yun pala. Ano masasabi mo sa tambayan natin? Goods. Ha? Good. Andito tayo ngayon sa isang shisha coffee bar na malapit sa tabing dagat. Dito tayo magre-relax at mag-uubos ng oras. Kasama ang ating road captain na si Tol Dave at ang chairman na si Tol Frank. Tamang kape, shisha at tea. Tapos saktong gunita sa mga nakalipas at saktong plano sa mga susunod na cross-country ride. Isang dahilan kung bakit tayo tumatagal na magtrabaho bilang OFW dito sa ibang bansa. Yung pakiramdam mo na malaya kang gawin ng mga bagay na nagagawa mo sa sarili mong bansa.